Sa programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hello everyone, magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng abot kami ng pangarap. Ito nga ang kaganapan ngayong sabot kami ng pangarap. Sabi nga nitong si Giselle na bibigyan na ka ng 1 milyon ang mga hijacker na ito at pakawalan lamang sila. At nagulat nga itong mga hijacker dahil marami palang pera itong si Giselle at nasilaw naman sila. Samantala itong si Carlos Benitez nga ay nakita niya na nga itong si Moira at sabi niya nga rin dito kung nasaan daw ba si Lynette at sabi naman itong si Moira ay malapit na daw mamatay itong si Lynette at sasabog na daw nga ang barko na yon. Ngunit sabi nitong si Dr. Carlos Benitez ay hindi mangyayari yun dahil bago pa man daw sumabog ang yate na yun ay papatayin niya na itong si Moira. Samantala nasabi nga din nakarating na nga sa isla itong sila Aling Susan at ang mga kasamahan nito at nasabi nga sa kanila na ang yating sinasakyan daw nila Lynette at nila Annalyn ay na-hijack at ito nga si Aling Susan ay nag-alala nga at natakot nga siya na sa mga aaring mangyari doon at nag-alala nga din siya para sa kanyang apong si Annalyn at mga kasamahan nito doon sa yate na yon. Nang sabihin ng mga tauhan nitong sa isla na ito na hindi na makakarating nga ang yate na yon dahil nga daw ay nagkaroon ng problema at ito nga ay na-hijack. At kahit pa anong sabihin nga nitong mga tao dito ay talagang nag-alala nga itong si Aling Susan at ito na rin mga kasamahan nito na kung anong mangyari doon sa mga kasamahan nila sa loob ng yate na yon. Samantala natagpuan na nga nitong si Giselle itong si Lynette sa isang kwarto doon at masaya nga niyang naiyakap ito dahil nalaman niya na ligtas naman pala itong si Lynette at natatakot sila dahil nga merong mga bomba sa loob nga ng yate na yon at ito nga ay nag-start na nga ang timer nito at malapit na nga sumabog kaya nagmamadali nga silang naghanap ng paraan para nga makaligtas sila at makalabas sa yate na yon. At ito nga mga bombang ito ay marami nga itong inilagay sa kanilang mga katawan at sabi pa nga nitong si Moira na kapag hindi sila umalis sa barko yon ay sasabog na daw ang barko na yon. Ngunit kailangan pa nga nitong si Dr. Carlos Benitez na mahanap nga itong si Lynette na at malaman kung ligtas ba talaga ito at para mailigtas niya na rin ito doon sa pagsabog ng yate na yon. At ito nga si Moira ay masayang-masaya nga siya dahil nga ay sabi niya nga ay sama-sama daw na mamamatay ang mga taong nasa yate at dapat nararapat lamang daw yun sa kanila na mamatay. At sabi nga itong si Dr. Carlos Benitez na hindi niya hayaang mangyari yon. At ito nga si Aling Susan ay hindi na nga mapakali at iyak ng iyak nga at dahil nga sa nag-aalala na siya sa kanyang mga mahal sa buhay lalong-lalo na ang kanyang si Annalyn na magdadao sana ng birthday party dito sa isla na to. At ngayon nga ay nagkaroon nga ng problema at na-hijack na nga ang yate na sinasakyan na itong mga kasamahan nila Aling Susan lalong-lalo na itong sila Annalyn at sila Lynette at Giselle. Samantala ay ang mga timer nga ng boba ay malapit na nga sumabog at ito nga mga tao dito sa loob ng yate ay hindi pa nga nakakasipaglabasan dito at ito nga ay bigla na lamang sumabog at hindi natin alam kung napasama ba doon sila Lynette at itong si Giselle na nakulong nga sa isang kwarto na yon at nakalak pala iyon at hindi natin alam kung nakalabas ba silang dalawa doon at nakaligtas ba ang mga kasamahan nitong si Annalyn doon. So ito guys ang pakakabangan natin sa Abot Kamay ng Pangarap. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video. Paki-like and subscribe na rin po ng aking channel and paki-bell all na din po ng notification bell para po updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa pag-support sa aking channel and thank you po and God bless us all po. Ingat po tayong lahat. Bye-bye po.